Billboard Philippines. Volumes. On this episode of Billboard Philippines Volumes, we have Kio, Apex, Kudis, Gerald M, Allison Shore, and Looney, hip-hop artists defining the sound of the city. Let's turn up the volume on the leaders of hip-hop. And don't forget to subscribe for more content like this. Billboard Philippines. Volumes. Welcome to Billboard Philippines Volumes, where we turn up the volume on your favorite artist stories. And of course, the Filipino hip hop scene is in a constant state of evolution. Today's soundscape is defined by both reinvention and legacy. Featuring a cross section of artists, definitely have heavyweights in the studio today. We are joined by Kio, Apex, Gudis, Gerald Dam, Allison Shore, and of course, Looney. Today's episode explores what the sound of modern Manila really is and who is shaping where it goes next. So, thank you guys for being here today. What's up, everyone? Yeah. Make some noise in the room today. Yo. Yeah, I mean, let's start this conversation off with some heart. Starting strong with, what does Filipino hip-hop mean to you, Apex? For you, what does Filipino hip-hop mean to you? Para sa akin parang may revolutionary siya. Parang may, in a way, may pagka-rebelde nga siya para sa akin. So, Filipino hip-hop para siyang platform para sa amin para ilabas yung mga saloobin namin kahit sa mga bagay-bagay na pang-araw-araw o kaya kung ano yung napapansin namin sa bansang to o kaya kahit anong topic. Para sa akin, parang malaking platform siya para sa mga artists dito sa bansa. Ayun. Filipino Para sa hip-hop music gives all of you a voice. Yeah, love that. Gerald, how about you? Sa akin kasi, bukod sa kultura siya para sa akin, parang relihiyon na rin siya para sa akin eh. Yes. Tutusin, mas marami pa nasalba yung Philippine hip-hop ngayon na music eh. Mm-mm. Ang daming followers din, ang daming sumusunod. Mhm. Sobrang daming, alam mo yun, nasasalba, natutulungan din yung Filipino hip-hop music ngayon. Yep. Yung para sa akin, bukod sa kultura, para siya relihiyon. Ilan naman yung para sa akin. So true. Okay, so definitely we're in a new era of Filipino hip-hop right now. We've heard that from the three answers so far. So what makes this current era of Filipino hip-hop different from what came before? Someone that's done a lot of alternative hip-hop. We got Allison Shore right now. Tell us about it. Para sa akin, hindi siya nag-iba. More so nag-improve. Mhm. And natuto kami sa mga OG, sa mga old school hip-hop. Actually, hindi ko siya matatawag na old school hip-hop because dito sa Pilipinas kasi, kung ano yung old school and new school, pareho lang sila. Nag-i-improve. Nag-i-improve lang talaga yung kultura na pinasa nila sa amin. Kasi yung mga musika dati ng hip-hop, salamin sila ng kultura dito sa Pilipinas. Yung batang ako, na nasa palengke lang, naririnig ko yung mga kanta nila, nagre-reflect sa akin, and in turn, naipapasa ko sa mga nakikinig na bago. That's so true. I mean, if we think about Filipino hip-hop, the talent's always been there. I think the difference today is that the tools we're able to use to make the music sound a little bit better, mixing, mastering wise, it's more accessible, things like that. But in terms of talent and what's been happening here, it's always been here. Yes, exactly. Siguro yung yung tools mas nabiyayaan kami ngayon. Pero yung talent itself, yun yung pinaka-core eh. Pareho lang halos. Masasabi ko mas magaling yung dati kasi kami aided na ngayon ng mga computer technology and what. Pero sila dati, from the ground up, from the scratch, kaya nilang gawin lahat. So true, so true. Kio, how about you? What makes the current era of Filipino hip-hop different than what came from before? Para sa akin yung accessibility talaga. So, mas accessible na siya for everybody. So, mas nakakatuwa kasi syempre nag-grow siya and at the same time, nagkakaroon ng pagkakataon yung bawat boses na magkaroon ng ng expression. Yeah. So yun, maliban sa access, yung mga platforms nandyan and also yung technology sumasabay din. So it's a responsibility rin and at the same time parang nakaka-excite siya. So alam mo yun. So good energy siya, parang ganun. Life kasi yung music eh.
Yeah. Music is about life. So So true. So true. Okay. So how did Manila itself shape your sound or your writing or your perspective? Keo, let us know again. sa Manila, laki kasi ako sa Navotas eh. Yeah. So yun, sister company ng Tondo. Yeah. So talagang mano-mano din talaga. So yeah, napasabi na lang ako one time na ano na pwede pala yun, no? May ganun pala. So talagang yung experience talaga tsaka yung drive ng kagustuhan mo siguro yung sa kagustuhan ko na rin na talagang pwede pala yun, gusto ko rin maging ganun. So yung Manila talagang ano siya, concrete jungle nga tawag eh. So yeah, talagang shinape niya ako in a way na makita ko yung mga gusto ko maging and ayaw ko maging, parang ganun. Before being recognized or finding success, what kept you going? Looney, how about you for this one? What kept me going? Yeah. The passion for the art itself. Yes. You have to have that parang in you, regardless of kung ano yung reward or kung ano man yung extra na makuha mo, like yung pera. Dapat crazy ka. Na parang gusto mo siya na kahit hindi alam ng iba kung ba't mo siya gusto. That is so true because I mean, like, from the start, it's just you, your pen, and a mic, and then you have to believe in yourself enough to be like, yeah, I love this. This is me now, and I'm gonna like risk everything to be this. If you, yes, exactly. I mean, for you, when you're writing a song, is it always coming out of you so fast, or does it take time each time? Do you ever spend hours just on a bar, or tell us about it? Yeah, merong mga linya na it takes like months. Meron din na like on the spot, you don't even need a paper. Like, diretso na sa mic. Exactly. And magkaiba yung magkaiba yung effect. Siguro yung mga mas on the spot, mas mararamdaman mo emotionally. Pero yung mas pinag-isipan mo, mas sound siya structurally. Speaking sa songwriting. So true. I love that word obsession also, and I mean obsession for the craft itself. And I've heard that throughout the answers so far. As soon as you heard it, you wanted to do it. Influenced by friends, hearing it outside, being the artist and wanting to be connected to it. If we're talking about obsession or what made you want to start in the first place, Gerald, how about you? What made you want to get into this whole scene and be a hip-hop artist? Siguro yung mga napapakinggan ko rin sa radyo. Parang sabi ko, gusto ko maging ganito paglaki ko. Tapos may mga kamag-anak din kasi ako manunugtog eh. Parang sila yung, parang gusto ko rin yan. Parang gagawin ko yan, ang angas. Parang ganun. Tapos hanggang sa nag-high school ako, pumutok yung hip-hop. Lumabas yung flip top. Ayan, napanood ko sila Quiz Apex, sila Quiz Looney. Yeah. Parang gusto ko I yun, think we all sabi ko. did. Sabi ko, gusto ko to, gagawin ko to. Pero bago pa pala yun, bigla ka na yun pa. Sabi ko, paglaki ko gagawin. Yun na yun eh. Parang yung obsession na yun, parang hindi pwedeng di mangyari to, gagawin ko to. Parang kahit takwil ako ng nanay ko. Parang ganun. Gagawin ko to, wala makapigil sa akin. Yun. Keo, I know, like, I remember meeting you like when you were a lot younger and you were starting out. And yeah, when did it start for you, the obsession with the music and wanting to do this? Because not only are you a musician, but you direct, you do so many different things in the creative scene. When did the whole thing start for you? Matagal na. As in parang 10 years old pa lang ako, may unang release na ako na song eh. Okay, you ready? So- You heard that? You heard that 10 years So, old. hindi, promise. So, parang nagdadala pa talaga ako ng mga speakers sa school ko noon, elementary pa ako. Yeah. Mga box na, yung cube na, to, pakinggan yung nakikinig I got ako the ng beats music. for you Oh, right now. Yeah, ganun. So, talaga, syempre, yun din, yung mga music din talaga dati, yung mga pinapakinggan ko, 187, syempre, kasabayan din, Flip Top sila, Kuya Luz. Yeah. Tapos sila, dami, Malabontag. So, yeah, daming music sa paligid ko nung panahon na yon. So, talagang nanonood lang din ako sa kanila kung paano mag-record. Kasi yung kuya ko, may studio sila. Tapos kaklase niya si Kuya Smaglas. Hey, So, okay. Pero yun, solid talagang dati pa talaga. Fan na talaga ako ng hip-hop. Nanonood ako ng Flip Top. So, boss, grabe naman talaga. Yes! We just Solid sit next to yun, each other now. No big Talaga, deal. yun, live! Maraming salamat. Solid. Yeah. Grabe talaga. Allison, ikaw, when did it start for you? Sa akin, siguro
sobrang bata pa ako. Medyo cliche yung sagot ko, pero dahil sa lola ko yun talaga. Hey, Kasi yung love that. lola ko yung mahilig talaga magpatugtog ng mga lumang kanta sa Mhm, radyo. mhm. I was not born with a hip-hop music in mind. More on sa banda, jazz, It shows in your R&B. music too. Yun talaga yung fundamentals ko. Pero napunta ako sa hip-hop nung nagtrabaho na ako for other artists. I used to write for other artists as well. And doon ko na-explore na grabe yung penmanship sa hip-hop. The truth. Yung- The truth. Yung naaral ko kung paano magsulat ng tamang structure na meron palang mga ganito. So nakakagutom siya. Tapos na-inspire ako. Itong mga tao itong mga artist na katabi ko ngayon, lahat sila na-inspire ako kung paano pa ako mas gagaling, paano ko pa mas maipapahayag ng maayos yung mga gusto kong sabihin. So, yun, dun talaga siya nag-start. That's the truth. I mean, again, going back to it, the talent in the Philippines is just insane. And in all types of genres and spaces in hip hop, it's not just one type of hip hop. And you see that with this lineup today. I mean, if we listen to all of your music right now, you'd be like, you can hear the difference in everyone telling their story through their music and through the kind of genre that they're making through hip hop. I love that. So, going back into it, how were you able to define success, and did defining it encourage you to change your sound? Did it validate what you were already doing? So, you found success in what you're doing. Did it make you feel like, okay, this is what I got to do because people are saying, oh, we love this? Or did you just do what you wanted to do? Gudis, tell us about it. Sa akin, ganun. Ano siya parang nung una kasi yung music ko na-influence din talaga ako ng like ng sobrang rap music talaga eh. Mhm. Kasi mga sound trip ko dati nung hindi pa ganito yung lifestyle ko. Talagang rap talaga na sa ibang bansa, tapos sa dito sa Philippines naman si Bugoy. Hey, okay, okay. Ghetto music ako. So nag-start Yeah. ako sa ghetto music din. Kung ano rin yung tema nila Bugoy dati. Ayun yung starting ko. Ganun ako magsulat dati. Yeah. Ganun yung type of beat ko. Pero Hanggang it sa- changed Mm, a lot. which is ganun din kasi yung lifestyle ko dati. Gets. So nung nag-change ako ng lifestyle, nakamit ako ng mga bagong tao. Nakamit ako ng mga nagbabanda, nagagawa ng music sa real instrument, sa mga guitar, ganun, sa mga tambol. Mhm. So parang naisip ko i-try siya yung ganun. Tapos nung tinry ko siya, doon ko na-explore ko na kahit pala hindi ako sobrang maganda yung boses ko, pwede akong magtono, ganun. So na-enjoy ko siya, na-enjoy ko yung ganun. Then tinry ko, tapos nirelease ko. Tapos mas nagustuhan siya nung tao. Yeah. Mas nagustuhan siya nung nakikinig sa akin. Mas lumawak yung nakikinig sa akin nung nag-change ako ng music, nung naging melodic na ako. So yun, parang dun ko siya na base. Bukod sa masaya rin naman ako sa naging outcome, yung sinasabi nila na okay yung ganun ko. Kaya ako siya pinagpatuloy. Then yun, na-explore ko siya. Tapos parang mas madali sa akin gumawa ng ganung music. Do you think that was always you? Because, like, listening to your music now, it's really just soulful. It kind of reminds me of like a reggae vibe, even in a way, because it's just singing. It's like talking about life and overcoming a lot of challenges and things like that, which is inherent to hip hop in the first place. But for you, when did you feel like that was changing? Did you want to always be that, or that just came along the way? Ano na lang siya, nag-follow na lang siya. Parang nung Mhm. nag-change ako, nag-change din talaga yung music ko. Parang That's it. ganun na lang yung nangyari sa kanya. Kasi parang kung ano lang yung meron ka feeling ko yung mga rapper, usually ganun, or yung mga musician, kung ano yung current vibes nila or kung ano yung sila, yun talaga yung pinakamadali nilang or pinakamabilis nilang masasabi sa music kapag gumawa sila ng music. So nung nag-change na talaga ako ng lifestyle, ayun na rin yung lumabas sa akin kapag nag-create ako ng art. I agree with that. I mean, like, we all start probably making the things that we like, and then along the way we become totally ourselves. That's so true. Gerald, listening to your catalog for a long time now, yeah, a lot of your first music was battling addiction, battling these type of challenges and things. Where are you at now with your music? Are you still in that lane? You've always been melodic, but
where would you say you're at with your music right now? Minsan kumbaga may ganun side pa rin yung gravity yung creativity ko, hinahatak pa rin ako dun eh. Yep. Pero ngayon kasi parang ang hirap na rin siyang gawin kasi wala na rin ako sa ganung sitwasyon eh. Yeah, kids. Ano yes. na yung buhay ko ngayon eh. Masaya, na ako, family guy na ako eh. I got a daughter, man. May anak na ako, hindi na pwede. Kaya Yeah. kung pipilitin ko, pwede pa naman as an artist, kaya pero ngayon nandito na ako sa kumbaga bright side eh. That's Tsaka nag-explore ako ng mga bago pang pwede pang gawin, Mm-mm. mga posibilidad pa, pwede pang gawin tema, mga ganun. Nasa bright side na ako ngayon, wala na ako sa dark side. Yeah, and I mean, as an artist, I think as an audience too, we can't always expect our favorite artists to be in a same situation forever. I think a lot of artists get clowned for like saying like, "Oh, you changed, you're happy now." It's like, well, I'm sorry. Di ba? Kumbaga di ko pa deserve. Di ba? Deserve ko rin naman sumaya, di ba? Kumbaga tapos na yung ganung pacing eh. Kumbaga, eto na yung bago JLDM eh. Tanggapin nyo na to. Parang, Exactly. Yeah. If you want that music, it's there. It's there forever. We're here now. We're in the future. Yeah, we love that. So, okay, was there a track, a performance, or even a cosign that shifted your trajectory as an artist? Apex, let us know. Siguro yung huling yung huling release ko. Yeah. Para kasing dahil doon parang nawala sa memory space ko yung sabihin natin pagbabattle. Parang mas nag-focus na ako sa music Yep. na. Kasi nung una naman parang ang trip ko lang i-express yung sarili ko sa pamamagitan ng kanta. Pero nung nakabasa na ako ng mga message na yung kanta mo nakatulong sa akin sa ganitong problema ko. So parang sa ngayon mas pinofocus ko na yung sarili ko doon sa ganun na angkop din sa edad ko sa ngayon. We love that. I mean, it goes along with everything we're talking about here. I mean, you start your career in one lane, but this is who you are now, and this is what you're doing now, and it's so awesome to be able to do that, you know? Sa Billboard na. Hey, let's go. Yeah. Yeah, how about a cosign or a performance that changed your entire trajectory? Looney, is there anything like that for you? Cosign? Of course, siyempre, the cosign of all cosigns. Francis M. We knew it. We knew Yeah, you were one. gonna say it. Let's go. Para kasing yun eh, may kayang mag-bestow ni Francis M talaga ng That's it. magic. O yan na, rapper ka na. Parang ganun. That's the king. Yes, diba? of course. So yung makuha mo yung attention niya lang, parang para sa akin, reward na yun in itself na hindi ko na kailangan pang okay na kahit na hindi na ako mag-rap. Yep. Francis M. Kumbaga, yun eh. Nga siya, parang unexpected kasi growing up, si Glock 9 talaga yung idol ko eh. Yeah. Yeah. Kasi parang isang generation yung skip nun, di ba? Parang Glock 9. I mean, Francis M. Glock 9 tapos ako. Yep. So, parang grandpa, di ba? Apo yung kami ni Kuya Kigo eh. Yep. Parang ganun. That's it. At 16 years old, meeting the King of Kings and then just like working together. Can you tell us maybe some memories you have from that time? Like after you met, yeah, you got the cosign, but like what was happening during that time? Maybe something you could share with us. I told this story like, siguro, different interviews, 10 or more than 10 times. Pero Tell it here. this is the most modern version. Yes. Ayun, yun nga, umabot kami sa Grand Final sa 8 Bulaga. Ron Henley was my group mate. Yep. We had Stick Figures. That Brothers was the for name. Life. Hell yeah. Yeah, 16 pa lang kami nun. Yun, graduating kami ng high school. And then, yun nga, umabot kami ng finals pero hindi kami nanalo. Pero kinontak ako ng PA ni Francis M. Yeah. Pangalan Michael Durango. Sabi ko, oy, si Michael Durango, minessage tayo, pinata ko kay Ron. Ano daw, may kipag-collab daw si Francis M. Sabi ko, hindi naman tayo nanalo ah. Sabi ko, baka si Badang lang yun, pinagtitripan tayo. Kasi si Badang, nasa na ba? Wow!
So hindi talaga kami naniniwala na parang imposible, hindi naman tayo nananalo ba't tayo i-collab. Tapos yung pala, gagawa talaga ng compilation si Francis M. nun. Yeah. Yung Republic of the Philippines. Yup. And chinek ko sa Itbulaga, nag-fact check ako, wala namang mga chat GPT dati. Yeah, exactly. Diba? So kailangan mo talagang isa-isahin ng mga tao doon, yung mga director. May kilala ba kayo Michael Durango? Wala. Sabi, walang Michael Durango dito. Si Badang lang yan. Pero, ayun nga, ang nangyari, na-meet ko si Francis M. randomly. Oo. Sa Shangri-La. Yeah. Mahilig kasi siya maglaro ng Xbox. Oh, hell yeah. Merong dati sa pinakataas ng Shangri-La, may mga, pwede kang mag-rent, maglaro ka ng Gets. mga, Yeah. yung mga PS1, PS2. Yun palang dati. So yun, nakita ko siya doon. Nilapitan ko siya. Sabi ko, shit, si Kuya Kigo to. Sabi ko, Kuya Kigo, totoo ba? May nagme-message sa akin. So nanginginig ako, sabi niya, ako yun. Sabi niya, ako yun. Ako yung nag-message sa'yo. Ang gamit daw niya, cellphone daw ng anak niya. Okay. Yun yung ginagamit niya pang message niya. Tapos and then I found out eventually na yung Michael Durango is his middle name. Pala. Yep. Francis Michael Durango. Magalona. So, di ko alam. Kaya pala hindi nila makita doon sa tape, sa GMA kung sino yung Michael Durango. Kasi yun pala yun. And yun yung isa sa mga stories na parang minsan di ka makakapaniwala. Minsan isipin mo, prank. Na parang, uy, talaga? Master rapper, Francis M. Just casually texting you. Yeah. Be on the project, man. We love that. That's awesome. I think a very special performance or track or cosign that lives in this room with us right now is, of course, Kio and Allison Shore. Tell us about the brotherhood, and you've made some crazy tracks together. Let's go. Actually, di naman agad umano yung urong sulong no bro. Pero meron ako hindi natin- naalalang Okay. Point. Ano lang to, sobrang weird, random moment. Kasi during those times na pag nagre-record kami ni Kio, tiga Batangas pa kasi ako nun. Yeah. So, parang from Batangas, isang probinsyanong bata na wala talagang kaalam-alam sa Maynila, pumupunta sa Navotas. Then sa kanila, mga pagkatapos ng trabaho ko, na ganyan. So, pag pumupunta ako sa kanila, wala pa namang Google Maps no, kasi cellphone ko noon 1100 pa lang. Yung lang, black and white. So, talaga, Plain Snake. yung Google Maps ko, yung utak ko. So, pag pumupunta ako sa kanila, ang daming ang gulo, parang nasa subway surfers, Diba gano'n. nang basakay ka ng tricycle, Oo. liwan 3 beses. Tapos parang yung probinsyanong bata na maayos, tapos ilagay mo sa lansangan ng Maynila. Ganito pala yung Maynila. Uso pala yung saksakan talaga. Yung mga lalo na sa kanila sa Navotas. So nung nag-record kami ng Urong Sulong, mabilis lang yun. Almost 30 minutes, Yeah, parang 30 ganun minutes. lang. Naka-live tayo sa nun Oo. Sa blew up nun Nasa akin pa yung video nun Tapos sa nakahubad Shelf lang kami. Walang as in wala talaga. getohan lang. Yung Yung pop kama filter naka- namin, medyas lang. Yeah. Parang ganun. It works Stockings though. lang. Yeah. Hey, we all been Na-customize there. na. Pati Pero, aparador. di ba? Yung Pero, kama naka-ano rin Sobrang saya nung mga yun. Pagka looking back at it. Yeah. Meron akong hard drive. Hindi nila alam to may hard Oy. drive. Ako mga lumang pictures namin dati. Minsan pagka nagre-reminisce, grabe, tayo. Ito yung dating estado natin. Gutom na gutom tayo. Yung pangarap natin hanggang ngayon. Gusto pa rin natin marating yung best version natin. Ayun. At saka yung nakawan paglabas ng bahay sa inyo. Meron tumatakbong magnanakaw. May dalang isang box ng Chucky. Random talaga doon sa lugar. Randomly. Tapos may maisip akong kanta. Okay yan. Ito pala. Yan. Totoo yun lahat, yung mga sinabi ni Allison. Talaga sobrang random talaga sa amin. So, sobrang grateful din ako kasi si Allison kasi matagal na rin siya nagmo-music. So, idol ko siya talaga. Nakikita ko siya sa scene. Tapos parang para bigyan niya ako ng pagkakataon for a collab. Tapos parang biglaan lang. So, di mo na tinanong kung wala nang background check, ganun. Talagang, so yung drive lang din. So, yung feelings lang din nung time na yon talagang on point din. So, laki na rin ng pinagbago ngayon. Ganun pa rin, mas malaki lang yung mga kailangan gawin and yun, same pa rin. Same pa rin. Different goals lang. Exactly.
Okay. Next, we're I guess getting into the present moment. So, how do you stay original in a scene that is constantly evolving? I mean, you just touched on that, Keo. Let us know. How do you stay? Um, Katulad nung kaninang question din, yung sa tungkol sa pressure din, sa tungkol sa music, sa identity. Una, nahihirapan din talaga ako doon kasi syempre, kasabay as an artist, nag-grow up ka rin eh. Yeah. So, it's either parang mag-hold on ka dun sa gusto nila or sa gusto mo. Pero hindi ko hinayaan na yung gusto nila yung manaig. Syempre, yung gusto ko pa rin. So, inisip ko naman sa bilyon-bilyon tao dyan sa mundo, may makakahanap na makaka-relate sa'yo. Hindi lang naman ikaw yung nakaka-relate ng music mo eh. Ay, hindi lang naman ikaw yung nakakaranas ng experience mo. So, inalis ko siya sa isip na, gusto ba nila to? Hindi, ito naman yung buhay ko eh. So, may nakaka-experience din nun. And yung tamang mga tao, susunod na yun. Yeah. Susunod na sila after. Super true. Looney, how would you stay? How do you stay original in a scene that's constantly evolving? I put myself in the position of always the fan or the listener. Na kung ako as a fan, would I want a knockoff or would I want minadaling kanta or in-AI na kanta or 'di ba? So lagi ko nilalagay yung doon na pag pinapakinggan ko hindi lang as an artist din yung both sides of the fence. Tinitingnan ko kung paano siya nire-receive din, hindi lang din kumbaga may mga checkbox ako na okay, nailabas ko na yung emosyon ko. Yeah. Okay, nasabi ko na yung mensahe ko. Okay, maganda yung production. Yeah. Na-checkan na yung sa gusto ko. Tinitingnan ko din sa side ng tao kung ano yung dating sa kanila. Kasi minsan yung pinaka-pinag-isipan mo, minsan na-overthink mo lang talaga. Wala naman. Amen. Diba? Pero sa totoo, yung pinaka-simple mo, yun yung pinaka-connect. Yeah. I see everyone nodding their heads to that one. Like, that's the truth right there. Keep it simple. Straight from the heart, straight directly from you. And we heard just right now, 30 minutes to make one of your biggest songs. You know, sometimes it just happens like that. It really does. Apex, jumping into more of the music side of things. How are you evolving right now in your own way? Siguro parang sa pagiging original, parang ikinikwento ko lang yung sarili kong experience pupunta sa kanta. Siguro nakakatulong din yung pakikinig sa iba't ibang klase ng artist. Hindi para ma-osmosis o Siguro para rin, nagawa na neto yung ganito. Siguro try ko naman maging ganito. Tapos para mas makakonekta din ako sa audience ko. Ganun. I'd like that. If we could touch on that for a second, who are the artists you guys are listening to right now, especially in the hip-hop scene? Goodis, how about you? Ako kasi ako yung artist na very isolated kasi talaga, lalo na sa lifestyle ko. So hindi ako masyadong mapunta kung san-san, hindi rin ako masyadong matap in or maki-friends. Yeah. Hindi naman ako sa mataas yung standard or what. Kumbaga marami lang ako masyadong iniisip sa sarili ko na baka mahirap kapag ginawa ko. Kaya hindi ako masyadong naikipag tap in or kung saan napupunta. So sa tingin ko yun yung nag-keep sa akin para mas maano ko pa yung ma-explore ko yung sarili ko na maging eto ako kung ano yung goodies ngayon. So hindi kasi ako yung artist na hindi masyado ako nakikinig ng ibang music, kundi sa music ko lang eh. So siguro sa tingin ko yun yung nag-keep sa akin para mas ma-explore ko at makabuo ko ng parang ng goodies sound or ng sarili ko. Kasi yun, sound trip ko lang talaga lagi sarili ko eh. Makes sense with your song too. So kapag gumagawa ako ng kanta, parang ayun lang din yung nagagawa ko, yun at yun lang din. Kung ano man nila tawagin yung music ko ngayon, kung anong genre nila isipin yun, kung anong tawag nila doon, yun at yun na lang din talaga nagagawa ko kasi yun lang din yung pinakikinggan ko eh. Kasi dati nung nag-i-start ako, kaya ako rin nabuo yung idea na ayoko makinig ng ibang music. Sobrang naguluhan ako gumawa ng music dati dahil sobrang ina-idol ko yung ibang artist. Wow. Like, kapag gumagawa ako ng kanta, flow nila yung pumapasok sa utak ko. Nagkaroon ako ng ganong
pacing sa pagiging artist. So hindi ko siya gusto na nangyari sa akin na kapag gumagawa ako ng kanta, pumapasok sa akin na nagawa na to, na lyrics na to ni na lyrics na to ni ganto, narinig ko na to kay ganto. So in-stop ko yung pag-idolize sa art ng ibang artist masyado. Pero nasa akin naman na pag napakinggan ko sila, ang galing, na-appreciate ko sila, pero hindi ko na sila masyado kino-consume. So in-start ko na gawin yun sa sarili ko. Doon ko mas lalong na-explore yung sarili kong sound. Doon ako nakabuo ng sarili kong music. So sa tingin ko sa ganun ko siya na nakip na magkaroon ng sariling tunog. The artist that Kudis is tapped into is the universe. We love that. Kio, how about you? Who are some of the artists you're listening to right now? Iba-iba eh. Actually, puro nalilibot ako sa Southeast Asian music. Talaga. Damn, okay, Talagang shout it out. Nung, recent, tagal na. Yeah. Japanese music, tapos mga Thai artists din pinapakinggan Yes. ko. Mga Koreans din. So, yun, maraming iba-ibang sound trip. Pero sa hip-hop si Smino sound trip ko ngayon. So, ganun. Tapos, wala, ang ganda ng Southeast Asian music ngayon. So, try nyo pa mag-dig deep sa Southeast Asian music. That's true. And Ang if you're dami, from another dami, country, promise. start with Philippines. Sobrang familiar kasi ng language and yung accent. So, familiar siya. So, try nyo makinig. Very true. So, ganun. Very Solid, true. solid. Gerald, how about you? Ako, medyo magulo yung playlist ko ngayon eh. Mga pinapakinggan ko eh. Kasi sistema pa daw na ako sa umaga eh. Pampagising eh. Oo eh. Tapos quiz Looney sa tanghali eh. Tapos sa hapon Joji kasi pa daw na crashing na eh. Oo. Kaya medyo magulo playlist ko ngayon eh. Tatlo kayo na alos araw-araw kinukonsumo. Kahit sa sasakyan. I feel you. Pag inaanto ako, sistema pa daw. Ito na, banat na. Oo. Pang-inis sa kapit. Pang-inspira naman. Baliwala, Looney. Ito na. Papanggain ko na to. Yan. Sa hapon, wala na energy. Joji, tamang na lang. Tamang chillax na lang. Apex, how about you? Ayun, medyo magulo din yung playlist ko ngayon. May mga bago, may mga luma. Minsan Tupac, minsan Kendrick, Jacob. May down pop din minsan. Basta magulo din. Minsan love song. Ayan. Just whatever the vibes are. That's true. Okay. Let's get back into the conversation. So, if the next generation looks back at this era of Pinoy hip-hop, the right now, what do you want them to say about it? Allison, hit us. Medyo mabigat yung tanong. I got you. Billboard to. Pero siguro yung take away para sa akin, edukasyon. Kasi hip-hop is education Yeah. in itself. Like, mapulot nila yung aral na somehow nilalagay namin sa mga lyrics, sa music na ginagawa namin. And para sa akin, I want to hear the next generation to improve. Yeah. Like, higitan nyo yung kung ano yung ginagawa namin. Makita namin na kaya talaga na mapush pa yung hip-hop music, hindi lang sa Pilipinas, kundi on a global scale. Yeah. Talaga. So true. Gerald, how about you? Parang ganun din kay Allison. Parang ganun din. Yung aral na mapupulot ngayon dito sa current generation. Yun lang din naman eh. Halos eh. Yun lang. Apex, how about you? Ayun, sana katulad na sinabi nila, sana marami silang mapulot na aral, tapos sana masabi nila na isa to sa mga the best na era Yeah. na hip-hop, music overall, na babalik-balikan pa rin nila yung mga kantang nagawa namin kahit na iba na yung uso sa panahon nila. Maraming artist ang gumapang at nag-lay ng foundation. Yeah. Kumbaga, a lot of artists crawled so you can fly. Yan. Amen. Here's one that I think is a big topic right now, especially with everything that's being talked about in the music industry right now. What's one reality about the music industry that aspiring artists don't see? Kio,
My boy. I saw you. I saw. It's like, whoa. I got you. I got you. Wait, I've been waiting for this one. Hindi, feeling ko, huwag sila masyado magmadali. Yeah. Tsaka, araw-araw silang mag-aral tungkol sa kung paano tumatakbo yung industry na ginagalawan nila. Kasi you are one sign away para maano yung buhay mo, para magbago. Yeah. In good or bad. So, take your time. There it Basta is. huwag kayong magmamadali. Promise. Ganun lang. Mag-aral lang kayo. Di mo alam yung 48 volts dati. So, safe lang kayo. Nasa on time lang kayo. Ganun. That's huge advice. Delikado. That's huge advice. You're one sign away from either something very good or something bad, and we may not I think a lot of the times people are looking at contracts, they may not expect or understand exactly what they're signing. At a time like this where we have all the access to the internet, we have these tools and things, I think now more than ever it's time to really take a look at what we're doing and know that knowledge is power at all times. Pros and cons naman siya. Yeah, So, exactly. There's no 100% answer for this question too. I believe you. Goodis, how about you? For an aspiring artist, what's one reality about the music industry that they don't see? Sa tingin ko masasabi ko lang sa mga nag-i-start, wag nila masyadong sundan yung yung clout, wag nila masyado isipin yun, yung trend, wag sila magpakalunod doon kasi kung ano yung trend ngayon, hindi siya lahat kasi ng bagay hindi siya akma sa lahat din di ba? Kunyari ako, yung para sa akin is para sa akin, yung para sa iyo is para sa iyo. So para sa akin mas mabuti na sa akin, mas mabuti na ma-explore o mabuo muna nila yung pundasyon nila bilang sila bago nila habulin yung reward ng ginagawa nila. Mapuro muna nila yung intention nila kung ano ba talaga, kung bakit ba nila yun ginagawa. Para less din sa pagkaligaw o pagkaisip ng pagkagulo ng utak nila sa ginagawa nila. So yun lang masasabi ko, siguro wag nila masyadong habulin yung clout or yung trend para mabuo nila yung sarili nila. Yeah. Mas matagal yung effect nun kapag nabuo nila ng step by step yung kung sino ba talaga sila sa ginagawa nila. And that's the perfect word. What's the intention? From the start, what's the intention? Is it to make art? Is it to just express yourself? Is it to become a superstar? None of them are wrong answers. But what's the intention? Yeah. Ang music industry, hindi lang kasi sa Pilipinas, kahit sa international scale, are full of fishes. It's either they're bad fishes or they're good fishes. So you have to trust your gut. Again, going back sa sinabi ni Goodis, you have to trust your intuition. Kailangan mong maging extra careful, mapagmatsyag sa mga taong nakikilala mo. And parang sa normal na buhay lang din naman. Sa kahit anong industriya. And lalo na sa music, kasi music is a form of feeling connection. Music, hip-hop music, collaboration siya Doon nabubuo talaga a community. And meron talagang bad apples and good apples. And you have to be one of the greatest apples, good apples, para mahawa yung iba sa'yo na they can be good apples as well. You have to set an example na turuan mo yung mga aspiring artists na ito ganito, ganyan. Tama yung ginagawa mo, ganito. Pero at the same time, hindi mo sila dinidiktahan ng ginagawa nila. So, yun, yung lahat ng sinabi ko. Hindi ko kayo dinidiktahan. So, kung gusto nyo makinig sa sinabi ko, yun lang din yun. Pero ayun lang, kumbaga ang takeaway ko lang is trust your intuition always. Because 90% of the time it's right and 10% of it is, just taking the chances. Amen. Apex, how about you? Siguro yung realidad na kailangan nila malaman, tingin ko hindi ka tatagal dito kung parang puro puso lang. Ganun. Yeah. Parang kailangan mo rin
malaman talaga yung business side nito. Mhm. Parang kailangan mo rin mamuhunan. Tapos, ayun, sa tulad ng sinabi din ni Kiyo, huwag mong madaliin kahit na siguro may edad ka na minsan pumapasok sa isip mo na shit, anong edad ko na, wala pang nangyayari. Ganun. Pero pag pumasok sa isip mo yun, mamamadali mo yung art mo eh. Lalong papangit lang yung mga ginagawa mo. So, ayun. Mag-tap in lang siguro sila sa realidad. Bukod sa, alam naman natin yung mga artist pag sa art side, nakatodo yan lagi. Nakakalimutan na nila yung other side. Kaya, ayun. Siguro, yun yung reality na kailangan nilang pagtuunan din ng pansin. Learning the game of your art and just bringing that to full fruition, just loving what you do, but at the same time making time for the other side, which is, of course, the business side. If you really want to live off this, you got to learn how to. And this is a big one. What needs to change for Filipino hip-hop to fully break globally? What do you think it needs? Let's start with the big man himself, Looney. Siguro wala namang kailangan magbago. Kailangan lang natin... Kasi nandiyan na yung quality. Kailangan lang natin i-shed yung colonial mentality natin. Amen. Na yung mga Jamaican patwa nga na broken English nila nagbe-breakthrough sa mainstream, di ba? Kung si Kanan nga na galing Africa na hindi marunong magsalita ng English, inaral niya lang talaga just to rap. Nanalo siya ng Grammy through that. Bakit hindi natin kaya? Yep. Kasi masyado tayo nakadikit sa Western, which is a bitter truth. Talaga na yung scene natin talagang influenced kung ano yung sikat sa Amerika. Yun yung tunog na sikat sa atin. Ganitong snare, ganitong adlib, ganitong lahat nakabase doon. Hindi lang din naman sa music, kahit sa sports. Kung ano yung ganun talaga. Ganun tayo na influence ng Amerika. And malaking bagay yun na parang kung ba't hindi natin ma-make or break dahil isipin ng mga tao, hindi, may ganito na sa Amerika eh. Mm-hmm. Ba't tayo makikinig ng Pinoy na nag-i-English? Mm-hmm. Diba? Ba't tayo makikinig kay ganito na nag-i-English eh, may ganito na ng artist sila na talagang English-speaking native, diba? So, siguro, yung matigas natin na English, wag natin ikahiya yun. Yeah. Na wag tayo masyado maging grammar Nazi. Siyempre, music to. Hindi naman tayo nagpapasa ng mga essay dito. Mm-hmm. Kung minsan, mali yung grammar, palusutin mo na. Go. Malay mo yun yung identity ng Pinoy English. Na hindi lang nagsashine through kasi masyado tayong tight, uptight na, hindi. Ay, sabi niya, ganito daw. Yung sa mga Black Americans, di ba? Yung Ebonics nila. Ganun din naman. Yeah. We is, di ba? Hindi naman we are. Yeah. We is in the house. Kung ano yung sinasabi nila, pero nagiging cool. Kasi they own it. Sa atin kasi walang parang lang tayo. Yun yung nakikita ko as a fan and as an artist. Na hindi ko kinakaya kasi parang part ng pagiging Pinoy natin yung kasama yun eh. Talagang sinakop naman talaga tayo. Yeah. Kasama yun sa kamalayan natin eh. And kung i-deny mo yun, parang dininay mo na rin na Pinoy ka. Which shouldn't be the case ever, because what's gonna make you most unique is who you are. I mean, it's like it's so cliche to say every time, but you and who you are, that's it. That's exactly it, and that's what's gonna make you stand out globally, because no one can be that. No one can be Filipino. Like, if you're from the Philippines and that's you. And that's what's special. Like, sorry guys, that's the cliche answer. We love it though. Let's hit it one more time. Gerald, what do you think we need to do to go fully global? Ako, di ko rin alam eh. Fini-figure out ko pa eh. Kasi, True. kasi, agree ako sa sinabi ni Quiz Lods eh. Kasi yung quality, alam mo yun, Nandun yung lahat puso, eh. nandito na lahat. Yep. English speaking din naman tayo. Connection, parang, meron din Infrastructure? naman eh, parang, pero, di ko rin alam eh. Hindi ko masasagot yung tanong na yan eh. Di ko sigurado kung ano yung eksaktong dapat na isagot ko dyan.
I don't know what it is either because if we're looking at the numbers, Filipino hip hop is all over the charts. Yung pa eh. There's hundreds of millions of streams on countless songs. Pero yung term nila na tumatagos, parang walang tumatagos eh. Parang ganun eh. Hindi ko rin alam, figure out ko pa rin siya eh. Parang, anong... Ganda yung tanong eh. Yeah. Di rin ako ready sa tanong eh. Oo nga. I totally agree with you, Looney, where it's like, when you're saying like, we have to drop this kind of mentality, that's it exactly. We just gotta lift the chains off of ourselves sometimes. Like, paano kaya kung halimbawa yung hindi 808s? Pwede kaya? Halimbawa, mga Right? kulintang. O kaya- Exactly. Pero hindi cool eh. Di ba? Pag, Bakit? hip-hop Who ba- said? Hindi, kasi But gets. yun ang ano Gets. nila eh, di ba? Gets. Kasi that's never been done. Yeah. That's scary. That's unexplored territory. Di ba? Doon tayo sa safe. Nah. Di ba? So baka yun yung kailangan. Yep. Hula ko lang naman yun eh. Baka lang. I think of budots, right? Like, you think, yeah, like like Yeah. for real though, like if you've grown up in any province and you've heard those sounds, it's an inherent Native. sound, Yeah, native to that. right? But it went global everywhere. You see it everywhere. So It's a possibility. what's the Budot. fear? Like just like kind of like dropping the fear of exploring what is inherently Filipino. That's how we go global. Before we end this conversation, thank you guys for being here today. I think there's just so many gems for our audience. What's one like last maybe words that you can give for like Filipino hip hop today? Anything. We can start. Allison, go ahead. Well, I'm really happy and glad to be part of the Filipino hip-hop music. Amen. And sobrang saya ko receiving the messages of the fans, of the people na they say their life has changed just listening to this song without the intention of, making it feel special or what. Pero with those messages kasi, it keeps us fueling to do more. Like, as musicians, this is not just a hobby anymore. This is not just a trip lang. Kasi this is a responsibility. Because Boom. our music heals not just one person or maybe a generation. Magbago yung isip nila to do better and to do good. That's it. Amen. Apex, how about you? Ayun, masaya ako na naging parte ng hip-hop generation ngayon. At ayun nga, masaya rin ako na nakakatulong din sa kaisipan ng karamihan na nakikinig at sa mga fans na patuloy na sumusuporta. Ayun, sa pag-evolve ng music, syempre masaya din ako dun dahil naabutan ko rin yung mga Republic Days, gano'n. So, napansin ko yung in-evolve niya na nakakatuwa dahil nga siguro dati nagsimula lang sa mga simpleng boom bap. Ngayon, grabe na yung mga trap, yung mga drill. Tapos parang diverse na yung music, parang very online, gano'n. Tapos kahit na maraming klaseng artist, masasabi mo na para siyang buffet na lahat masarap. Ganun. So true. There's something for everyone. All right, let's close this show out. Any last words for Filipino hip hop today, Looney? Or any of these, aspiring artists or people that want to get into this? Love the journey, yun lang. Love it. Fall in love with the art. Para kahit anong mangyari, masaya ka. Amen. Strong words from everyone today. Thank you for being here. This has been Billboard Philippines Volumes with, representation of what Filipino hip hop is today. Thank you. See you on the next one. Billboard Philippines.